Ayan, isa nga pong malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay at Diyos na tunay na talagang buhay sa ating buhay. Amen po ba? Amen. So sa umaga pong ito, bago po tayo magsimula, atin po munang banggitin ang ating panunumpa sa mga oras na ito. Sabay-sabay po nating basahin, ako ay narito ngayon upang mag-aral ng salita ng Diyos. Ang isip ko'y binubuksan, ang isip ko'y itinutuon, ako ay makikinig at susunod sa salita ng Panginoon. Amen. Tayo pong lahat ay magsaglit na manalangin. Panginoong naming Diyos, maraming salamat po sa inyo sa umagang ito. Salamat, Panginoon, dahil katulad ng isang kanta kanina, Panginoon, Ikaw ang tunay na Diyos na dapat naming sambahin. Ikaw ang tunay na Diyos na dapat naming bigyan ng papuri. Dahil, Panginoon, Ikaw po ang naging tapat sa amin noon, ngayon, at sa mga susunod pang taon at magpakailanman, Panginoon, hindi po kayo nagbago at hindi kayo magbabago. Kaya, Panginoon, sa aming pong paglapit sa umagang ito, dalangin namin ang paglilinis ninyo sa aming mga puso't isipan. Nawa, Panginoon, kung meron kayong mga nakikitang karumihan na mga kasalanan sa aming puso, Panginoon, ito po ay dalangin namin na linisin ninyo at kami po ay patawarin ninyo dito. Panginoon, ayaw po namin magkaroon ng hadlang sa pangungusap po ninyo sa umagang ito. Ayaw po namin, Panginoon, na magkaroon ng harang ang aming puso at isipan. Dalangin namin, Panginoon, na ang banal na spirito ay malayang mangusap at ipuin ang aming puso. Panginoon, wala po kaming ibang hangad kung hindi ikaw po ay pumagitna sa amin sa mga oras na ito, Panginoon. Naniniwala kami na kapag dalawa or tatlo or mas marami pa ang nag-uusap patungkol sa pangalan ninyo, kayo po ay nasa kalagitnaan nila. Kaya Panginoon, maraming salamat po sa inyo. Dalangin ko rin, Panginoon, na ako po ay ilagay ninyo sa inyong likuran. Nawa, ikaw po ang kanilang marinig, ikaw po ang kanilang makita, at ang liwanag mo, Panginoon, ang magningning sa mga oras na ito. Lord, salamat pong muli sa ginawa ninyo sa krus ng Kalbaryo. Dahil doon, Panginoon, nagkaroon kami ng assurance, nagkaroon kami ng pag-asa na balang araw kami po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Thank you, Lord Jesus, for everything. We bring back to you the highest honor and glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Tayo pong lahat, mga kapatid, ay makakaupo na po. Alam niyo po kanina, habang nag-worship tayo, habang ang ilan sa atin dito ay papasok ng ating church, may mga nakita ako sa mga kapatiran na para bang nauuhaw. Nauuhaw. Gustong kumuha ng tubig, kaso hindi na makapunta sa likod dahil nagsisimula na ang ating pagsamba. So dahil doon, nakaisip ako ng paraan para man lang maibsan ang pagkauhaw ng ilan sa atin dito. Siguro, tatawagin ko ang isa sa mga nakikita kong nauuhaw kanina, Kuya Sherwin. Halika, Kuya Sherwin. Ayan. Ayan, nakita ko si Sherwin kanina, naghahanap ng tubig. Nauuhaw siya. So dahil doon, meron akong hinihanda. Meron akong dala-dala, mga kapatid, sa mga oras na ito. Ayan, may dala akong isang inumin. Alam niyo po ba kung ano tong isang inumin na to? Gatas ni Lily. Ito ay isang gatas na panis. Okay? Gatas na panis. Pero dahil mahal ko si Sherwin, huwag siyang mag-alala. Hindi ko ipapainom sa kanya ang gatas na panis. Ilalagay ko po ito dito para makainom siya ng panibagong inumin. Huwag kang mag-alala, Sherwin. Hindi sasakit ang tiyan mo. Okay? O, unti na lang naman natira. Okay. Dahil doon, dahil may gatas na panis, tinapon ko na, lalagyan ko na lang ito ng panibagong tubig para mainom niya po ito. Okay, Sherwin, pwede mo nang inumin. Iinumin mo ba? Iinumin mo ba? Hindi pa sure. Bakit hindi mo iinumin, Sherwin? Iba yung lasa. At ano pa? Maaaring ito ay mahaluan ng panis na gatas pa rin. O, joke lang po yun. Hindi po yan panis na gatas. Totoo po yung gatas na bagong bili. Pakakaupo ka na, Kuya Sherwin. Palakpakan naman natin si Kuya Sherwin. Alam nyo, mga kapatid, minsan tayo sa buhay po madalas kampante. Kanina, tinanong ko po kung sino ang nauuhaw.
Tinawag ko si Kuya Sherwin, may binigay ako sa kanya na isang bote na merong isang gatas na panis. At dahil ito ay panis, pinalitan ko ng panibagong tubig. Hindi ko na hinugasan, hindi ko na binanlawan, pinalitan ko na lang ng panibagong tubig. Ako po ay kampante na ang kanyang iinumin ay malinis. Ako po ay kampante na ang kanyang iinumin ay ligtas sa kanyang tiyan. Alam niyo po, minsan sa buhay natin bilang isang Kristiyano, minsan po tayo ay ganun. May mga bagay tayo na hindi na tayo nag-e-effort kasi kala natin okay na to. Di ba? Familiar ba kayo sa word na okay na to? Di ba, minsan trending siya ngayon. May nakikita tayo sa mga vlog. Sasabihin nila, nagluluto siya, sasabihin niya, masarap na to, okay na to. Minsan, may nakita tayong nagtitimpla ng inumin. Nagtimpla ng inumin, matamis na, sakto na ang lasa, sasabihin nila, okay na to. Alam niyo po, ang tao ngayon, madalas kampante. Ang Kristiyano ngayon, madalas kampante. Kaya ang title natin ngayong umagang ito, okay na to, bakit hindi ka dapat makampante? Basahin po natin ang Romans chapter 10, verse 13 to 15. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. How then can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? And how can anyone preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. Mga kapatid, for us to better understand, ito pong verse na binasa natin ngayong umaga, in Romans chapter 10, verses 13 to 15, tignan po muna natin, ano nga po ba yung background ng verses na to? Mga kapatid, ang nagsulat po ng Romans chapter 10 ay walang iba kung hindi si Paul. At si Paul po, isinulat to kasi meron po siyang isang desire. Desire na yung mga tao noon sa Romans, yung mga Israelites, yung mga Jewish people, ay maging seryoso patungkol sa salvation nila sa Diyos. Ay maging seryoso patungkol sa pagiging Kristiyano nila. Bakit? Alam niyo po, ang mga tao noon, they are really complacent doon sa kung ano lang ang alam nila. Alam nila na ito yung dapat kong gawin, ito yung law na dapat kong sundin, gagawin ko na to. Without even knowing kung ano yung mga tinuturo pa ni Jesus. Na tinuturo rin ni Paul. Hindi sila, mga kapatid, nagbibigay pa ng effort to know kung ano nga ba talaga ang kalooban ng Diyos na dapat nilang gawin. Kaya si Paul, mga kapatid, meron siyang deep desire sa mga tao noon to know Jesus. Meron po siyang malalim na burden na sana itong mga taong to hindi lang maging kampante, na Kristiyano na sila, nakilala nila ang Diyos, ginagawa na nila yung sa tingin nilang pinapagawa ng Diyos, ayun na, tapos na, wala nang gagawin. Sabi ni Paul, hindi yun ganun. Dapat tayo meron pang deep desire para mas makilala pa at mas magawa pa ang pinapagawa ng Diyos para sa atin at para sa kanila. Kapatid, ano nga bang ibig sabihin ng pagiging kampante? Na ikukumpara natin ang pagiging kampante sa pagiging kontento. Di ba kala natin, kampante ka na, ibig sabihin kontento ka na. Kapag kontento ka na, ibig sabihin kampante ka na. Na ikukumpara natin yun madalas. Pero, mga kapatid, meron po yang pagkakaiba. Ang dalawang bagay na yan, ang pagiging kampante at pagiging kontento, this is two different things. Tignan po natin ang short difference between the two. Tignan niyo po to. Ang pagiging complacent, mga kapatid, this is a false sense of security that leads to stagnation. Ibig sabihin, hindi ito yung standard, hindi ito talaga yung normal na dapat mong abutin, pero sa tingin mo, malapit na, okay na sa'yo. Di ba? Secured ka na kasi malapit na eh. Kumbaga, halimbawa ho, sa isang fast food, meron po kaming mga tinatawag dyan na standard sa paglalagay ng mayonnaise. Kunyari, may umorder ng burger. Tapos, merong standard ng paglalagay ng mayonnaise. Minsan, mga kapatid, ang mga tao, kampante na kapag may nilagay ng mayonnaise, hindi na sinunod ang standard, sasabihin nila, okay na to, sapat na to, baka kain din naman nila yan. Nagigets nyo, mga kapatid? Merong set na standard ng Diyos,
pero tingin natin, almost right na, okay na, complacent yon, mga kapatid. And contentment, this is a deep trust in God regardless of circumstances. Ibig sabihin, naranasan mo na ang mga paghihirap, hindi ka lang basta nakampante, natutulungan ka ng Diyos, mas lalo ka pang lumapit sa Kanya. Mas lalo ka pang nagtiwala. Next, mga kapatid, ang mindset po ng mga complacent people, ito ang sasabihin nila, I'm fine where I am, no need to grow. Okay na ako dito, hindi ko na kailangan mag-grow. Sa tingin ko, mataas na yung posisyon ko sa kumpanya, hindi ko na gagawin ng best ko, kasi boss na nila ako. Okay na to. Sasabihin ng ibang tao, okay na tong pamilya ko, hindi ko na sila basta mamahalin pa kasi napakita ko na yung pagmamahal ko sa pamamagitan ng ganitong bagay na to. Okay na to. Ganun po ang mindset ng mga complacent people. Ang mga taong contentment ay trust God while still being open to growth. Di ba? Ang alam nyo po, mga kapatid, pag sinabing kontento ka, ibig sabihin meron ka pang space or open ka pa para mas mag-grow pa. And action avoids challenges and stops moving forward, continues to grow in faith and purpose, in spiritual effect of complacent and contentment, it leads to laziness and missed opportunities. Yan po ang contentment, ang complacent. Ang contentment, it brings peace and joy in all seasons. Ito yung sinasabi ni Paul, mga kapatid, na you can rejoice in all circumstances. Di ba? Kontento ka dahil nandyan ang Diyos kasama mo kahit ano pa man ang pinagdadaanan mo. Di ba? Kontento ka na mag-grow kahit na may struggles and challenges. And sa focus, sa complacent, you are already in your comfort zone. Ayaw mo nang lumabas. Sanay na ako dito, Lord. Hindi na ako pwedeng lumabas. Okay na to, Lord, di ba? Sabi mo sa akin, eto na yon. So hindi na ako magpupush pa sa sarili ko. Hindi na ako mag-extra effort. And contentment, God's plan and gratitude for the present. And of course, ito po yung key difference nila, settles and stops moving forward and rest in God while still growing in faith. So those two are different things, mga kapatid. Huwag po natin siyang pagsamahin. Huwag po natin siya, mga kapatid, na i-combine, na iisa ito. These two are different things. So kaya nga kailangan natin minsan tanungin ang sarili natin sa pagiging Kristiyano ko ba, complacent ako or kontento ako? Sa pagiging Kristiyano ko ba, kampante na ako, naligtas na ako, kampante na ako, nakilala ko na ang Diyos, sabi sa John 3:16, or kontento na ako dahil kahit na maraming challenges, kinikilala ko pa siya. We need to ask ourselves, mga kapatid, nasan tayo sa dalawang yan? Pag tinanong ba natin, ang dalawang bagay na yan sa buhay natin is, dinadown natin ang sarili natin? Hindi. Tinatanong natin yan because we want to grow more and to be like Christ. Amen ba? Gising pa ba kayo? Pakisabi sa katabi mo, huwag kang kampante. Huwag po tayong magpaka-kampante. Kaya nga, mga kapatid, in Romans chapter 10, verses 13 to 15, dito po in-emphasize ni Paul yung call to action. Meron po siyang call to action to the people of Romans, to the Israelites. Meron po siyang call to witness and call to share the gospel, mga kapatid. And to embrace the blessings of salvation, calling, and purpose. Sa umagang ito, meron din po tayong call to action, mga kapatid. Meron po tayong dapat gawin. Hindi lang tayo basta nakaupo dito, pagkatapos wala na tayong gagawin. Hindi lang po tayo lalabas ng church na to, tapos gagawin na dapat natin gawin, kampante na tayo, tapos wala tayong gagawin. Meron po tayong gagawin. We must not be complacent in the area of salvation. We must not be complacent, mga kapatid, in the area na kung saan mag-grow tayo. So ano yung dapat natin gawin, mga kapatid? Number 1, don't settle for less than salvation. Don't settle for less than salvation. Huwag mo ipagpalit ang salvation mo, ang kaligtasan na binigay sa iyo ng Diyos sa mga bagay na temporary things lamang. Basahin natin ang verse 13. Sabi doon, everyone who calls on the name of the Lord will be saved. May tanong ako sa inyo. Paano daw tayo maliligtas? How can we be saved? Sagutin nyo nga. 1, 2, 3, go! Everyone who calls on the name of the Lord. However, mga kapatid, alam natin ang sagot.
Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. However, instead of calling upon the name of the Lord, people right now are settling for the temporary fixes na ino-offer ng mundo. Ulitin ko. Instead of calling upon the name of the Lord, people right now are settling for the temporary fixes na ino-offer ng mundo. Anong ibig kong sabihin? May tanong po muna ako sa inyo. Ano pong mga pinagdadaanan nyo ngayon? Ano ba mga pinagdadaanan mo ngayon sa buhay? Minsan nga magtanong tayo kasi hindi natin to na itatanong eh. Meron akong towel. Kala niyo wala akong towel ha? Ayan. Ano nga po ba yung mga pinagdadaanan natin sa buhay ngayon? Isipin nga natin, may spiritual bandages ka ba ngayon? Pag sinabing spiritual bandages, yung mga kasalanan na noon pa man hanggang ngayon dala-dala mo pa. Ibig sabihin, yung mga kasalanan na namana mo mula sa mga salin lahi, mga galing sa mga sinaunang lahi mo, dala-dala mo pa. May mga spiritual bandages ka ba ngayon? Mga kapatid, persistent depression and anxiety, patuloy mo bang nararanasan? Nararanasan mo pa ba hanggang ngayon? Persistent ba, hindi nawawala yung depression and anxiety sa'yo? Maaari. Di ba? Hindi ko alam kung ano laman ng puso nyo, pero nakikita ng Diyos. Or baka naman merong conflict sa family nyo ngayon and other relationships. Baka nagkakagulo ang pamilya po natin ngayon. Pwede pa next slide po, may picture tayong ipepresent yan. Baka merong conflict sa family nyo ngayon and other relationships. Or baka merong fear or worry sa future na nararanasan mo ngayon. Kapatid. Or baka naman, confused ka. Confused ka with your own identity. Confused ka with what will happen to you sa mga susunod na taon. Or baka confused ka sa sitwasyon mo ngayon, hindi mo alam kung anong purpose mo sa buhay. Do you feel empty? Nararanasan ba natin yon? Nararamdaman mo ba na minsan parang empty ka? Di ba? Nararanasan mo ba minsan na parang walang laman ang puso mo? Di ba? Parang walang love, walang care, walang joy. Do you feel empty, mga kapatid? Or namamanhid ka ba ng mga stress sa buhay mo? Alam nyo, kayo ang makakasagot niyan. Sa question na yan, tayo pong lahat, alam natin sa sarili natin kung ano ang mga pinagdadaanan natin ngayon. Alam nyo, sa lahat ng yan, ng mga pinagdadaanan ng isang tao, the world will offer you temporary fixes. Ano ibig sabihin nun, mga kapatid? May iba't ibang i-offer sa'yo or ibibigay sa'yo ang mundo to cope up. Magbigay tayo ng mga halimbawa. Sa mundo natin, pag depressed ka, ang binibigay sa atin ng mundo, they will offer, mga kapatid, different substances. Ano yung mga substance? Minsan ang tao nag-a-abuse ng mga substances, mga bawal na gamot. Alcohol, smoke. Di ba sabi nila, kapag ninigarilyo ako, pastor, talagang nawawala yung stress ko. O pati baga mo, nawala. Di ba? Nawawala yung stress ko, pastor. O pastor, pag talagang umiinom ako ng alak, talagang nakakalimutan ko yung problema ko. Nakalimutan mo sa ngayon. Pero kinabukasan, nandyan pa yan, baka masakit pa ulo mo. Di ba? Pastor, kapag talagang high ako, feeling ko si Superman ako. Tatalon ako sa building. Aakit ako sa pinakamataas sa building. Tatalon ako. Kasi feeling ko high ako, pastor. Di ba? Mga kapatid, maraming ino-offer ang mundo. Hindi lang sa mga substances na yan. Minsan, nag-o-offer ang mundo kapag ikaw ay stress. Pansin nyo, kapag stress ang isang tao, may mga nag-o-overeating. Di ba nag-o-offer ang mundo ng overeating? Ice cream ng ice cream. Kahapon, 26 pounds. Ngayon, 35 pounds. Di ba? Ice cream ng ice cream. Yung iba naman, nag-undereating. Hindi na kumakain. Kasi yun yung way nila to cope up dun sa mga bagay na pinagdadaanan nila. Which is temporary, mga kapatid. Which is hindi pang matagalan. Hindi siya pang aabot ng, alam mo yun, maraming taon sa buhay mo na mararanasan mo yung joy kahit na may mga pinagdadaanan ka. Hindi lang yun. Ang tao ngayon, they are using social media. Di ba kapag may mga problema, scroll ng scroll. Pag may pinost, naghihintay ng mga magla-like. Pag may nag-like, tuwan-tuwa. Uy, nilike ni ganito yung ko. Nakakatuwa. Uy, hinart. Pag hindi hinart,
FO to. FO. Di ba? Friendship over. Pag hindi nilike, nakakalimutan na, magtatampo na. Di ba? Naghahanap tayo ng validation, temporary fixes, or temporary validation from the other people para lang mawala yung stress natin or mga pinagdadaanan natin. Temporary lang yon, mga kapatid. And isa pa, minsan ito, napapansin ko to, ang mga tao ngayon, kapag may mga pinagdadaanan, they are overworking. Nag-i-stay sa trabaho, akala mo sobrang sipag, yun pala gusto na lang mag-stay sa trabaho at ayaw nang umuwi. Kasi sobrang stress. Di ba? Overworking. Mga kapatid, or kaya naman ang iba, over-shopping. Sino dito ang araw-araw may dumarating na Shopee sa bahay? Tumawa kayo. Araw-araw may dumarating na Shopee sa bahay. Minsan magugulat ka, babayaran mo 300. Huwag mo na lang ipapahawak sa anak mo yung cellphone mo. Baka mamaya dumating sa'yo, 50,000 yung babayaran mo. May nakita ako sa Facebook, nagulat ang nanay, 50,000 ang babayaran niya. Kasi anak ang nagpindot-pindot. Mga kapatid, minsan ang tao, nag-overshopping. Why? Para maibsan yung mga pinagdadaanan nila. Hindi lang yon. Nagta-travel, going somewhere, masama or hindi masama. Pero mga temporary fixes po iyon, kapatid. Temporary yung mabibigay sa yung joy, temporary yung mabibigay sa yung happiness, temporary lang yung mabibigay sa yung satisfaction. Temporary lang yung relief na mabibigay po sa atin. And these temporary fixes, mga kapatid, only mask the problem, leaving the root cause unresolved. Hindi po nare-resolve yung talagang root cause sa puso natin ng mga bagay na pinantatakip natin. Di ba? Parang isang pagkain na panis na, tinabunan mo na lang ng panibagong kanin para makain mo pa. Pero sa totoo lang, panis pa rin na nasa ilalim. Madadamay at madadamay pa rin yung tinabon mo sa kanya. Ganon din sa buhay natin, mga kapatid. Yung mga quick fixes, yung mga tinatapon natin sa buhay natin, temporary offer ng mundong to na pang-satisfaction sa atin, mga kapatid, saglitan lang yan. Distraction po yan. Nagiging distraction sa atin at nagiging kampante tayo na hindi na natin ihahanap si Lord. Na hindi na tayo nag-call upon the name of the Lord. Alam nyo, ang maganda sa Panginoong Diyos natin, hindi lang siya basta nagbigay ng salvation. When we call upon the name of the Lord, this is a complete package. Alam niyo po ba yon, mga kapatid? When we call upon the name of the Lord will give you salvation. But hindi lang yon. The Holy Spirit is also with you. The Holy Spirit will give you joy. The Holy Spirit will give you peace. The Holy Spirit will guide you in everything you do. Salvation through Jesus Christ is the ultimate answer to the root causes of struggle. Kapatid, may tanong ulit ako sa inyo. Mawawala na ba instantly lahat ng mga suliranin sa buhay mo kapag tumawag ka sa pangalan ng Diyos? Mawawala ba? Lord, I will call upon your name. Please help me, save me. Nawala ba yung mga bayarin mo? Nawala ba yung struggles mo? Nawala ba yung challenges mo? Nawala ba? Hindi nawala. Pero alam niyo kung ano yung nawala? Yung takot sa puso mo. Nawala yung pangamba mo. Nawala, mga kapatid, yung stress natin at pinalitan ito ng Diyos ng peace. Peace that no one can comprehend. Peace, mga kapatid, that only God can give. And joy, mga kapatid, na hindi kasing kaparehas ng joy na maibibigay ng mundong ito. Kapatid, ganun po ang salvation na binibigay ng Diyos. When we call upon the name of Jesus, He will also give you an eternal peace. He will also give you an eternal joy. And His voice will guide you and will give you wisdom on how to overcome challenges in your life. He will tell you, mga kapatid, what steps na kailangan mong tahakin, how to grow, and how to live a long life. Kapatid, salvation is the greatest gift that we can receive. And it's available to all who call on the name of the Lord.
And those who call on the name of the Lord, they will also experience the things that God can give into their lives. Kapatid, sa umagang ito, katulad ng tanong ko sa inyo kanina, ano ba yung pinagdadaanan mo ngayon? Marahil, sa tingin mo, hindi ka kayang tulungan ng katabi mo. Marahil sa tingin mo, yung katabi mo walang magagawa para sa'yo. Marahil sa tingin mo yung pamilya mo, walang magagawa para sa'yo. Kampante ka na kung ano man yung temporary fixes mo, okay na yon. Kapatid, meron akong i-assure sa'yo. Tawagin mo ang pangalan ng Diyos, lumapit ka palalo sa Diyos, at ipaparanas niya sa'yo, mga kapatid, na hindi lang siya basta-basta. Ipaparanas niya sa'yo yung buhay na walang hanggan at buhay na merong purpose at buhay, mga kapatid, na mapayapa kasama po siya. Kaya pakisabi sa katabi mo, ano man ang pinagdadaanan mo, tawagin mo ang Diyos. Tutulungan ka niya. Huwag po tayong umasa, mga kapatid, sa mga kung ano lang ang meron tayo. Alam nyo, minsan meron akong nakitang istorya sa Facebook. At itong storyang ito, mga kapatid, ay merong isang taong stranded sa isang disyerto na isla. Disyerto na isla pa. O, di ba? Sa isla pa. And, mga kapatid, dahil stranded siya dun sa islang yon, meron lamang siyang konting supply ng mga pagkain. At dumating ang panahon na meron ng mga rescuer na pumunta sa kanya. But instead of calling for help and instead of asking na i-rescue siya at alisin doon sa sitwasyon, alam niyo kung anong ginawa niya? Nakampante siya sa lugar, comfort zone niya na. Humingi na lang siya ng supplies. Bigyan niyo na lang ako ng supplies. Bigyan niyo na lang ako ng sardinas. Bigyan niyo na lang ako ng tubig. Bigyan niyo na lang ako ng mga bagay na pwede niyong ibigay sa akin at kakainin ko. Huwag niyo na akong tanggalin dito. Do you think the supplies that he have ay hindi mauubos? Mauubos. Pero kung siya ay nagpaligtas, inalis doon sa disyerto or sa isla, mga kapatid, mas marami pa siyang pwedeng supplies na makain or pwede niyang maranasan. Same thing with our lives, kapatid. Temporary lang kung ano man ang mga coping mechanisms natin. Temporary lang yan. But when you call upon the name of the Lord, it's eternal. Kaya huwag tayong pakampante. Kristiyano ka, huwag mo kalimutan si Jesus. Kristiyano ka, huwag mong kalimutan na manalangin, huwag mong kalimutan na sa bawat desisyon mo, tatawagin mo ang pangalan niya. Kapatid, true peace comes upon calling the name of the Lord. And true peace can only be expected from the one who is the Prince of Peace. Jesus is the Prince of Peace. Yan po ang sinabi sa Isaiah, kapatid. Siya ang hari ng kapayapaan. Wala na pong iba. So instead of relying on things that can truly satisfy, let's trust on Jesus. Let's call upon the name of Jesus. So that's number one, mga kapatid. Don't settle less than for your salvation. Or don't settle less than your salvation. And number two, mga kapatid, don't settle for less than your calling. Alam niyo po ba, nung tayo ay nakakilala sa Diyos, lahat tayo merong iisang common calling. Alam niyo po ba kung ano yun? Pakisabi sa katabi mo, ano yun? Mamaya ko babanggitin. Don't settle for less than your calling. Basahin po natin ang Romans chapter 10, verse 14. Tignan nyo to. Ang ganda ng verse na binanggit dito. How then can they call on the one they have not believed in? O kanina, di ba? Sabi doon, call upon the name of the Lord. Don't settle for less than your salvation. Call upon the name of the Lord. Ang tanong, paano sila tatawag dun sa hindi naman nila kilala? Anong sagot? Tignan nyo to. And how can they believe in the one of whom they have not heard? Paano sila maniniwala dun sa hindi naman nila narinig minsan sa buhay nila? Paano sila maniniwala,
magtitiwala, magbibigay ng buhay nila doon sa hindi naman talaga nila narinig at hindi nila na-witness. And how can they hear without someone preaching to them? Tignan nyo to, mga kapatid. Pagtapos mong masave bilang isang Kristiyano, kayo, natatandaan nyo pa ba kung kailan kayo nakakilala sa Diyos? Magsabi nga ng amen. Amen. Unti na lang Unti na lang ang nakakatanda. O sige, taon na lang. Hindi ko na ihingin yung pinaka-eksaktong date kung kailan kayo nakakilala kay Lord. Magbabanggit na lang ako ng range ng years. Kung ilang taon ka ng Kristiyano. Okay? 1 to 10 years ng Christian, magsabi ng amen. Uy, ng Kristiyano dito. 1 to 15 years ng Christian, magsabi ng amen. Amen. 16 to 30 years ng Christian, magsabi ng amen. Pataas, 30 plus years ng Christian, magsabi ng amen. O, ayaw sabihin ni edad, ayaw sabihin ni edad. Kapatid, kung natatandaan nyo kung ilang taon na kayong Kristiyano, ibig sabihin, natatandaan nyo kung kailan kayo na-save. Ibig sabihin, natatandaan nyo kung kailan nagpakilala sa iyo ang Diyos. Pagtapos mong ma-save, kapatid, sinabi mo ba sa sarili mo, Lord, yung naranasan kong kaligtasan, gusto ko rin maranasan ng katabi ko. Lord, yung naranasan kong salvation from you, assurance from you, gusto ko rin maranasan ng mga kaibigan ko. Lord, yung naranasan kong salvation from you, na hindi na ako matatakot balang araw kapag ako kinuha mo sa mundong to, gusto ko rin maranasan ng pamilya ko. Minsan ba nasabi na natin yon? Or minsan sinabi natin sa sarili natin, Kristiyano na ako, ligtas na ako, bahala kayo sa buhay nyo, okay na ako. Ganun ba sasabihin natin? Ganun ba yung sinabi natin? Kapatid, hindi lang ikaw ang tao sa mundo. Hindi lang ako ang tao sa mundo, hindi lang ang katabi mo ang tao sa mundo, hindi lang ikaw ang tao sa mundo. Marami pang iba. Ang tanong ko sa inyo, gusto nyo ba silang masave? Ayaw. Pastor, galit kasi ako dun. Pastor, iba kasi ugali nun. Ayoko silang masave. May tatanungin ko kayo ulit. Ang hina ng sagot eh. Sabi ni Paulo, paano sila makakakilala kung wala namang magsasabi ng salita ng Diyos sa kanila? Paano sila makakakilala kung wala namang magpipreach ng salita ng Diyos sa kanila? Nandiyan ka naman, Pastor eh. Nandiyan naman si Pastor Jonathan. Nandiyan naman ang mga leaders. Ilan lang po kami? Ilan po ang number ng Kristiyano sa mundo? Anong sabi ko kanina? Ano yung common calling natin? Alam niyo nung si Jesus ay nag-ascend sa heaven, anong sabi niya? Go ye therefore and baptize all the nations. Disciples. Mag-disciple daw tayo. Sinabi niya ba, Pedro, ikaw yung makulit last time eh. 3 beses mo akong binitray. Ikaw na lang mag-share ng gospel. Ikaw, iba ugali mo. Pero ngayon nagbago ka na, baka mas paniwalaan ka nila. Sige, ikaw naman lang mag-share ng gospel. Sinabi niya ba yon? Nung umakyat po siya sa langit, lahat ng witnesses niya, inutusan niya, disciple all the nations. And we cannot disciple kung hindi naman natin isi-share ang gospel to them. Kapatid, lahat tayo na nandito, pakisabi sa katabi mo, may calling ka. May inutos sa iyo ang Diyos, pakisabi sa katabi mo. Meron tayong common calling, mga kapatid. Ano yon? To share the gospel to them. May tanong ulit ako sa inyo. Tatanungin ko kayo. Kasi kanina ang hina ng sagot nyo eh. Gusto nyo ba silang masave? Yun, lumakas. Palakpakan nyo naman ang bawat isa. Baka naman napilitan kayo dyan. Di ba? Gusto natin silang masave. Amen ang sagot natin, mga kapatid. You have a calling. You are called to share the gospel. Kailangan natin itong gampanan. Alam mo, ang isang tawag sa telepono, hindi yan masasabi na sinagot na nung tinatawagan hanggat hindi mo yan sinasagot. Hanggat hindi mo yan ginagampanan. Lahat yan missed calls. Lahat yan, mga kapatid, wala kang malalaman patungkol sa sinasabi niya hanggat hindi mo sinasagot.
Baka naman puro tayo miss call sa Diyos. Matagal na siyang may binibigay na conviction sa'yo pero hindi mo ginagawa. Matagal na siyang may binibigay na conviction sa'yo pero hindi mo sinusunod at sinasagot. Baka puro miss call ang ginagawa natin sa Diyos. Kapatid, gampanan natin ang calling na binibigay ng Diyos. To be complacent in our calling is to ignore the divine mission God has given us. Our calling is not optional. Hindi yan optional. Sinabi niya ba sa mga disipulo niya, nung aakit na siya ng langit, kung susundin niyo or hindi, okay lang. Basta bahala kayo. Sinabi niya ba yon? Hindi. This is a command. And this command, everyone should follow. Alam niyo po, nakakabahala sa panahon natin ngayon. Bakit gusto natin itong pag-aralan? This is very urgent. You know why? Sa panahon natin ngayon, merong statistics na nagpapakita na dumadami na ang mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Tignan niyo po to. Itong statistics na to. Nakuha ko po itong statistics na to sa non-profit organization na Joshua Project. They are a group of Christians na gathered ng research or data para sa organization nila at makita kung kamusta na ang mga taong nakakakilala sa Diyos. Tignan nyo to, mga kapatid. Ito pong red na to, this is the number of, sorry pastor, lumapit ako sa TV. Tignan nyo to, mga kapatid. Itong red na to, na bars, yan po ang number of unbelievers. Mga hindi nakakilala sa Diyos, non-Christians. And yung yellow bars, those are the number of Christians na nakakakilala simula 1900s. Tingnan nyo. Ikumpara natin, ha? Ikumpara natin. Noong 1900s, mga kapatid, 0.56. Christians muna, Christians. 0.56. 1970, 1.23. Praise God, tumaas. Tumataas din naman ang Christians. 2000, 1.99. 2020, 2.52. 2025, 2.66. 2050, 3.41. Praise God, tumataas. Pero look, mga kapatid, dun sa number of people who don't know Jesus. Look, dun sa number of people na hindi kinikilala ang Diyos. Ikumpara natin, sino ang mas mabilis ang pag-increase? Tignan niyo yung number of people sa unbelievers. 1900s, 1.06. 1970, 2.47. 4.16, 5.28, 5.53, 6.31. Kapatid, sa panahon natin ngayon, mas masasabi ng tao na mas marami ang hindi naniniwala sa Diyos kesa sa naniniwala sa Diyos. This is a real statistics. Nagpapakita po yan na sa panahon natin ngayon, onti lang ang nakakarinig ng salita ng Diyos. Onti lang ang nakakarinig ng magandang balita. Bakit? Because many Christians are complacent. Many Christians, mga kapatid, they think na okay na ako, okay na to. Bahala na sila. That's why this morning, mga kapatid, tignan natin yan. Hindi po yan fake news. Totoo po yan. Kailangan po nating intindihin yung mga bagay na yan. At alam niyo po, mga kapatid, yung mga taong nabubuhay na yan, na unbelievers, simula 1900s hanggang 2050, kapatid, hindi yan habang buhay, buhay sila. Makinig kayo sa akin. Tumingin kayo sa akin. Tingin. Wala mo nang pipikit, mamaya na. Alam ko pumipikit kayo, pero hindi ko na lang papansinin. Tumingin na lang muna sa akin. Kapatid, makinig po kayo. Hindi lahat ng nakakasalamuha mo, buhay pa mamaya. Hindi lahat ng nakakasalamuha mo, buhay pa bukas. Hindi lahat na nakakasalamuha mo, buhay pa sa susunod na birthday nila. Or pwedeng tayo, hindi sa bukas, o hindi natin alam, baka bukas, wala na tayo dito. Pero ang tanong, yung mga nakasalamuha mo ba, minsan nabahagian mo ng salita ng Diyos? Minsan ba yung nakasalamuha mo, nabanggit mo man lang si Jesus? Kahit Jesus, kapatid,
si Jesus ay mabuti na Diyos. Minsan ba nabanggit mo man lang yun? Alam nyo, nag-gather din ako ng research sa world death rate noong 2024. Sa panahon noong 2024, ang deaths per day, sa buong mundo to hindi lang to sa Pilipinas, buong mundo, ang deaths per day is 170,790. Deaths per hour, 7,116. Deaths per minute, 119 people. And deaths per second, 2 people. Imagine that, kapatid. 2 tao ang namamatay kada segundo. Ilang oras na ba ako nagsasalita? Pastor, ang haba mo na nga eh. Ilang oras na ba ako nagsasalita? Kada segundo ng pagsasalita ko dito, may 2 tao ang nawawala sa mundo na kinukuha na ng Diyos. Listen, mga kapatid. Magkaroon ho sana tayo ng urgent sa puso natin. Huwag ho tayo magpakampante. Marami pang tao ang kailangan ng Diyos. Kailangan mo ang Diyos? Oo. Pero marami pang tao ang kailangan ng Diyos. Alam nyo, nung una po na tayo ay nakakilala sa Diyos, sobrang sarap sa pakiramdam. Naranasan ko yun eh. Ang sarap sa pakiramdam. Wala na akong takot sa buhay ko, Panginoon. Ang sarap sa pakiramdam na meron akong langit na pupuntahan balang araw. Siguro kung ikukumpara natin yung pakiramdam ng pagtanggap natin sa Diyos, sa mga ginagawa natin sa bawat araw, siguro kung ikukumpara natin to sa pagkain, baka ang sarap naman ng pagkain na to, bago ko kainin, pipicturean ko muna. 10 minutes na akong picture ng picture para lang ma-post sa Instagram. Di ba? Minsan ganun tayo. Pag may masarap na pagkain, magandang lugar, pinipicturean muna natin yung naranasan natin. Tapos ipopost, isi-share natin. Tama ho ba mga kapatid? Sino dito ang hindi nag-post ng kanilang kinain minsan? Sigurado ako, marami dito nagpo-post ng mga kinakain nila sa mga kung saan-saan. Minsan nga, alimango, popost mo. Hipon, ipopost mo. Naglaway tuloy yung iba. Di ba? Minsan ganun tayo. Gusto nating i-share yung something na nagbigay ng satisfaction sa atin, ng goodness sa atin. Di ba? Ng kasiyahan sa atin, mga kapatid. Di ba? Yung bago mo kagatin, ipopost mo muna. Gutom na tuloy yung mga kasama mo. Di ba? Alam niyo po, mga kapatid, all that we do inside the church is important. This is very important. All the ministries are important. But the question is, what is the most important na kailangan nating gawin? You know kung ano yun? Is you go out there, step out of your comfort zone, talk about Jesus. Talk about Jesus. Alam niyo po, through our fellowship, through our ministry, di ba we minister to each other and we help each other grow spiritually, but what about the people outside? What about them? We grow spiritually, we grow with each other, mga kapatid, but what about the people outside? Alam niyo po sa church natin, meron tayong ginagawa ngayon to reach out people outside the church. Sa church natin, mga kapatid, meron tayong ginagawa ngayon to reach out the people who needs Jesus. Aware po ba tayo dito na meron tayong evangelistic team? Evangelistic ministry? Alam niyo po, yung team na yung team na yan ang kumikilos to share the gospel to the people outside. Aware din po ba tayo na kulang tayo sa manpower? Kulang tayo sa manpower, mga kapatid. Kulang tayo ng tao na magbabahagi ng salita ng Diyos. Ang daming pinapagawa ng Diyos, pero kulang tayo sa tao. Totoo nga ang sinasabi sa salita ng Diyos. The harvest is plenty, but the laborers are few. Very few, kapatid, ang ating team to share the gospel outside of this church. Ang evangelism team po, mga kapatid, ay nag-share ng gospel sa bawat tao na nasa labas ng church na to. And mga kapatid, ang ginagawa po nila, maraming paraan. At isang way ng paraan ng evangelistic team is that our Kaliwanagan Cafe.
Alam niyo po, kung totoong mahal natin ng Diyos, kung totoong mahal mo ang mga mahal din niya, hindi tayo mag-aalangan na makibahagi at magbahagi rin ng salita ng Diyos sa ibang tao. May tatanong ulit ako sa inyo, mahal niyo ba ang Diyos? Magsabi nga ng malakas na amen. Kung mahal natin ang Diyos, mahal din ba natin ang mahal ng Diyos? Yun ang hina. Humihina. Mahal natin ang Diyos, kampante na tayo doon, pero ayaw na nating mahalin ang mahal ng Diyos. Bakit? Madalas ang tao nag-iisip ng responsibility. Pastor, responsibility yan. Burden yan. Pastor, ayoko na. Mapapagod ako. Pastor, ayoko ng commitment. Akala ko ba mahal mo ang Diyos? When you follow Jesus Christ, kapatid, we are committing our lives to Him. And when we commit our lives to Him, ibig sabihin, we will follow all the commands of Jesus. Wala tayong pinipili. Ulitin ko ang tanong, mahal niyo ba ang Diyos? Mahal niyo rin ba ang mahal ng Diyos? Amen. Praise God. Alam niyo po, mga kapatid, lahat ng mga kaluluwang ligaw, lahat ng mga nakakasalumuha mo sa labas ng church, they also need Jesus. We need Jesus inside this church. And they also need Jesus. And through evangelism is the ultimate expression of our faith and commitment to Christ. Alam niyo po, ito rin ang ginawa ng mga disipulo ni Jesus, ng mga apostles niya. Ito po ang mga ginawa nila after Jesus ascended into heaven. They shared the gospel. Alam niyo kung bakit kumalat ang Christianity? Kasi kumalat din ang mga disipulo, nagbahagi ng salita ng Diyos. At ito rin ang dapat nating pagkaabalahan. It is not the responsibility of the selected few. It is the responsibility of the totality of the body of Christ. We are all included in the body of Christ. Amen? Lahat tayo katawan ni Kristo. At bawat katawan may parte para ma-reach ang kalooban ng Diyos. Kapatid, binigyan ka ng the power of God is more than enough to equip you to be part of the Great Commission. This is our Great Commission and this is our mission. Make disciples. And to make disciples is to evangelize people. Binigyan ka ng Diyos ng armor. Binigyan ka tayo ng Diyos ng shield. Binigyan tayo ng Diyos ng sword. At bibigyan niya rin tayo ng grace to win souls. Kaya mga kapatid, wag lang tayo sana makampante na uupo lang tayo na parang isang athlete na walang gagawin. Nag-training ka for how many years? Uupo ka lang pero wala ka nang gagawin? Kapatid, may gagawin po tayo. Kailangan natin makilahok, kailangan nating makibahagi. Let us not be complacent dahil saved na tayo. Do not settle for less than your calling. Jesus is calling all Christians to continue the work He has started on earth. He is calling all of us, mga kapatid. Bawat isa sa atin dito dapat magkaroon ng burning conviction to win souls. Hindi dapat tinatago ang ilaw. May ilaw sa'yo eh. Di ba tinawag kang salt and light? Hindi dapat tinatago yung asin sa'yo. Hindi dapat tinatago yung ilaw mo. Kasi kung tinatago ang ilaw mo, madilim pa rin. Kailangan mong lumabas. Ipakita ang ilaw upang magliwanag ang ating komunidad. Sabi sa Matthew chapter 5 verse 15 to 16, mga kapatid, mabilis na lang to, neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Kailangan mong ipakita, kasi hindi lang naman yan for you. This is for the glory of God. This is for the glory of our Father in heaven. Kapatid, don't settle for less than your calling. Answer your call. Answer the calling of God. And number 3, and lastly, do not settle for less than your blessing. You know what, kapatid, ang pag-share ng gospel, this is actually a blessing. Akala ng ilan, blessing na yung salvation. Alam nyo, may mas greater blessing pa na pwede mo ma-experience sa pag-share ng gospel. Tignan natin to. Romans chapter 10 verse 15. How beautiful are the feet of those who bring good news. Tignan nyo, yung tingin sa mga taong nag-share ng good news, beautiful are the feet. Ang kanilang paglakad, mga kapatid, pagbabahagi ng salita ng Diyos, napakaganda sa paningin ng Diyos.
And it is a blessing. Sharing the gospel is not just a burden. This is a blessing. Alam nyo, minsan meron akong nakasama dito sa church natin meron tayo ditong nakasama na nag-share ng gospel sa mission trip. Tapos sabi niya, first time niya yun nag-share siya ng gospel, sabi niya, Pastor, ito pala yung feeling. Ito pala yung kulang sa pagiging Kristiyano ko. Yung pagbabahagi ng salita ng Diyos. Pastor, ito pala yung feeling ng kagalakan na hindi mo maintindihan na nagbahagi ka ng salita ng Diyos. Kapatid, gusto mo maranasan yung mas deeper joy? Gusto mo mas maranasan yung deeper satisfaction and happiness? Believe me, subukan nyo minsan. Mag-share kayo ng gospel. Join the evangelistic team. Pastor, hindi ko alam kung paano. Mga kapatid, we will have all the trainings that we can have, mga kapatid. Lahat gagawin natin para lang matuto tayo na magbahagi ng salita ng Diyos. Kapatid, be a part of this divine mission. May calling po ang Diyos sa atin. Ay pinagkatiwala po niya sa atin ang ganitong gawain. Kailangan po natin maging part of this to experience more of the blessings na pwedeng ibigay sa iyo ng Diyos spiritually. Kapatid, don't settle for less than your blessing. You should feel blessed when you share the gospel because you are delivering hope of peace and life. Di ba, dapat mabless tayo kasi binigay mo yung pag-asa sa ibang tao. Hindi tayo nababurden. Napapagod na ako, Pastor. Oo, nakakapagod physically, pero alam niyo po, spiritually, emotionally, mentally, fulfilling po ang pag-share ng gospel. Bakit? Kasi yung pag-asa na wala sa kanila, na sa tingin mo hindi pa nila nararanasan, maibibigay mo sa kanila. You should feel blessed. Pakisabi sa katabi mo, maramdaman mo sana ang blessing ng Diyos. Kaya sumali ka sa evangelistic team. Kapatid, don't miss the blessing of being God's messenger. Your feet are beautiful to God when you bring good news. And the fulfillment you gain from being used by Him ay hindi maikukumpara. Alam niyo po, kapatid, ulitin ko, ang ginagawa ng evangelistic team ngayon, meron kaming evangelistic Kaliwanagan Cafe sa labas. Hindi lang po siya ordinary cafe. Di ba? Ang ganda na, ang ganda po, di ba? Nakikita niyo sa labas ng church. Ganda, pastor, pwede magkape? Oo, pwede. Pero alam niyo po ba ang main purpose niyan? Ang main purpose niyan, mga kapatid, to reach the souls outside the church. Bibigyan natin ng kape, mai-encourage natin, maipag-pray natin, and then mai-share natin si Jesus. Kaya lang kapatid, uulitin ko, kulang ang ating manpower. The laborers are few. And the Lord is calling you to answer the call. And the Lord is calling you to share the blessings that you have to other people, to share the hope and peace that you experience from Jesus. We need people. Kailangan po nating ma-encourage. Kailangan nating magkaroon ng desire. Kapatid, hinahikayat po ang lahat. Lahat. Hindi lang leaders or kung sino, hinihikayat po ang lahat na makibahagi. Dahil hindi lang po ito calling ng iilan. Katulad ng sabi ko sa inyo kanina, this is our calling. Lahat tayo. Calling po ito ng lahat ng Kristiyano. Alam niyo po, sa umagang ito, meron po kaming nilagay na registration booth outside. If kinakausap ka ng Diyos, at yung puso mo nagkakaroon ng desire to share the gospel to the other people, huwag mong pigilan ang sarili mo. Huwag mong pigilan ang puso mo. Bakit? Niligtas ka ng Diyos. May gusto pang iligtas ang Diyos na ibang tao. Kung kinakausap ka ng Diyos, at sabi sa'yo ng Diyos, anak, sa tingin ko pagkakataon na para malaman mo kung paano ibahagi ang salita ko sa ibang tao. Kung kumakatok ang Diyos sa'yo, pagbuksan mo ang puso mo sa Diyos. Huwag mong isara. Bigyan mo ng chance ang sarili mo at sabihin mo na hindi to okay lang. Kailangan kong kumilos. Alam niyo, ang Diyos malapit nang dumating. Ang Diyos natin malapit nang, alam niyo, magpakita muli sa atin. Hindi natin alam kung kailan.
Pero the signs are proof that Jesus is coming soon. Paano pag dumating ang Diyos tapos yung nanay mo hindi pa pala nakakakilala sa Diyos? Paano pag dumating ang Diyos tapos yung kaibigan mo na mahal mo, hindi pa pala kilala si Jesus? Where will they go? I hope and pray that the Lord is talking sa puso nyo ngayon. I hope and pray that you will have the desires in your heart to share the gospel to the other people. Alam nyo, pag may desire ka na, wala na makakapigil dyan. And if you want to join the evangelistic team, sa labas po, ang registration booth natin. Join and be part of this greatest commission of God for us. Don't settle for less than salvation, your calling, and God's blessing. The world is waiting. Will you step out and make a difference? If you do it now. Wala na pong ibang panahon. Ngayon na po. Tayo pong lahat ay saglit na manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa inyo sa umagang ito. Salamat, Lord, dahil muli, kayo po ang nagbigay sa amin ng kaligtasan. Kayo po ang nagbigay sa amin ng kapayapaan. At kayo po, O Diyos, ang nagbigay sa amin ng buhay na walang hanggan. Panginoon naming Diyos, dalangin namin na ang puso namin ay paapuyin ninyo. Ang puso namin, Lord, bigyan nyo ng desire to share the good news to the lost souls. Panginoon, alam namin hindi lang kami yung mahal mo. Alam namin na mahal mo ang lahat ng tao. And you have this desire for the people to come back to you. Because this is what your word says, Panginoon. In 1 Timothy, this is your desire, Lord, na ang bawat tao ay muling lumapit at magbalik sa inyo. Panginoong Hesus, dalangin ko po na makita ng aking mga kapatiran, na makita ng aking mga kapatid sa inyo, yung urgent, na kailangan na nilang maging parte ng gawaing ito. Panginoon, kung meron mang takot sa puso namin, at sinasabi namin, Lord, hindi ko kasi alam kung paano, Lord, I pray, bigyan mo sila ng pusong na maging matapang. Bigyan mo sila ng grasya na kahit hindi nila alam, ikaw ang Diyos na mag-i-equip sa kanila. Panginoon, also I pray, kung meron man sa amin dito ang naiisip na sumali pero feeling nila sobrang busy nila, Lord, I pray that you will give them wisdom to manage the time that you have given to them. Lord, kung meron man sa amin dito, hindi nila alam kung paano i-share ang gospel kasi hindi pa nila kilala ang Diyos. Kapatid, gusto magpakilala rin sa iyo ng Diyos sa mga oras na ito. Gustong sabihin sa iyo ng Diyos, anak, I love you so much. Anak, I really care for you. Anak, I want you to experience peace that this world will not give. Anak, tanggapin mo ko sa iyong buhay. Kapatid, kung wala pa si Jesus sa iyong puso, kaya wala ka pang desire to share the gospel to the other people. Sabi sa Revelations chapter 3 verse 20, the Lord is knocking at the door of your heart. He wants to come to you. Gusto niyang pumasok sa buhay mo at i-transform ang buhay mo according to His will and purpose. Panginoong Diyos, kausapin mo sila. At nawa, Panginoon, sa pakikipag-usap mo, makita nila ang liwanag na nagmumula sa inyo. Makita nila ang kagalakan at makita nila na merong Jesus na kailanman hindi sila iiwan ni pababayaan. Kapatid, kung hindi mo pa kilala ang Diyos, follow this simple prayer. And think that this prayer is a prayer na kinakausap mo ng personal ang Diyos. Pag mo nang tignan ng katabi mo, dahil personal ang relationship natin sa Kanya. Hindi to by group,
This is a personal relationship with Jesus. If you want to know more Jesus and if you want to accept Jesus in your heart, follow this prayer, mga kapatid. Panginoon, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Salamat po sa ginawa ninyo sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, Panginoon, na kayo po ang nagbibigay ng pag-asa. Kaya tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap kita bilang aking hari. At tinatanggap kita bilang aking Diyos. Panginoong Yesus, manguna ka po sa aking buhay. Baguhin niyo po ako ayon sa inyong kalooban. At nawa, bigyan niyo rin po ako ng puso na ibabahagi ang inyong salita sa ibang tao. Amen. Maraming salamat po, aming Yesus. Ikaw lamang po ang karapat-dapat na tumanggap ng papuri, pasasalamat, luwalhati. In Jesus' name we pray. Amen and amen.